Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuturo sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo't gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po'y dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa kalangitan. At ang misteryong ito'y nagpapatotoo sa atin ng isang dakilang pagdiriwang. Maybe you're asking, why do we need to celebrate certain departure? Because Jesus brought in Him our humanity, our flesh, in the kingdom of heaven. He brought it in God. At tayo nakatitiyak na may isang tao na naroon sa langit. Sino yon? Si Jesus. And that is something that we need to celebrate. That our humanity, He assured, He remained it with Him. Our body, our flesh, He will be there in God forever. And that is the greatest celebration that we are celebrating today. God Himself did not change. Not only He bring with Him the Spirit, but out of love for us, He bring with Him His very own flesh. He bring with Him our humanity. And because of that, He placed before us our true and final destiny. Kaya po ito'y dakilang kapistahan na ang tao ay may lugar sa kalangitan at may nauna na sa atin doon. Sino? Si Jesus. Kaya ang bawat isang nilalang ay may puwang kung ang kanyang pamamaraan ng buhay ay ating isinasakatuparan. Kaya tatanungin natin, ano namang ginagawa ni Jesus habang umakyat sa langit? Upon bringing with Him His wounded body, He is showing it to His Father. Dala-dala at bitbit ni Jesus ang sugatan niyang katawan. Bilang tao, ipinababatid niya sa Ama ang kahirapan na dinaranas ng taong nagsusumikap, gumawa ng katotohanan, kabutihan. At dahil doon, siya ang pinakamabisa at makapangyarihang tagapamagitan para ang ating mga hangarit kahilingan ay ipakiusap niya sa Ama na kaharap niya sa langit. The wounded body of Jesus explained a lot to the Father our difficulties and hardships, our suffering and pain in fulfilling the will of God here on earth. And because of that, Jesus is a powerful intercessor more than any saints because He is seated at the right hand of the Father. Kaya hindi higit pa siya sa mga santo't banal na kung saan tayo nagdedebosyon. Siya'y nasa kanang kamay ng Ama. At kung tayo may kahilingan, siya ang pinakamakapangyarihan ayon sa ikalawang pagbasa na nagtataglay ng kapangyarihan sa lahat, sa langit at lupa. At dahil doon, siya ang pinakamakapangyarihang mamamagitan sa ating mga pangangailangan.
Our greatest intercessor is Jesus. He knows everything about us. He experienced our struggles in life. He bear with him our wounded body in heaven. And because of that, He never forget the hardship and pain that we are confronted with simply to struggle in fulfilling the will of God here on earth. Kaya yung langit ay unti-unti iniaangat sa lupa at yung lupa na may nagkakaroon ng puwang sa kalangitan at nakita natin na babatid na ito'y sa pamagitan ni Jesus na nagtulay para ang lupa ay maiakyat sa langit at ang kalangitan naman ay magkaroon ng puwang sa sangkatauhan. That is the meaning how this solemnity is so important for us. It does not only set direction to our final destiny, but rather we are assured there is somebody who understands our own undertaking, to whom we could appeal, to whom we could ask for help, to whom we could address our concern. And if God is truly personal to us, we could utter everything to Him, especially the pain, the hardships that we are undergoing in fulfilling His will into our lives. Nang si Jesus ay inaangat na sa langit, anong sabi ng mga anghel sa mga apostol? Bakit kayo tumitingala? Sundin niyo ang kanyang iniuutos at itinakda. Sa Ebanghelyo, higit itong nagkaroon ng laman. Nang sabihin niya, kayo'y humayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. The departure of Jesus does not mean absence. But through the departure and ascension of Jesus, much more of His loving presence is assured to each and every one of us. Something remarkable in the Gospel of St. Matthew. Why? Because the Gospel of St. Matthew starts and begins by introducing who is Jesus. He is God, whose name is Emmanuel. Ano ang kahulugan ng Emmanuel? Ang Diyos ay sumasa atin. Yun ang pangunahing yugto ng talata ng Ebanghelyo ni San Mateo. Ipinakilala si Jesus na Diyos na sumasa atin. And how did Matthew conclude this gospel text? Ito po ang huling teksto ng bahagi ng Ebanghelyo ni Mateo nang sabihin niya, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon o ng sanlibutan. Sinimulan at tinapos ni Mateo ang Ebanghelyo niya consistently with the loving assurance of the presence of Jesus in us. He is truly Emmanuel, God who is with us. And though He is ascending into heaven, He assured us that now, the more He could be present to everyone. And through His Spirit dwelling in us, He is very much present in each and every one. Paano mangyayari yun? When we obey the direction He is setting before us. Humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. Ito ay nag-aata sa atin ng ating misyon. Ito ay nagtatalaga sa atin ng ating gampanin na hindi lang tayo tumanggap ng biyaya, ng kalangitan, ng katiyakan na lugar sa langit o mabisa at makapangyarihang tagapamagitan.
We could be God's presence in the midst of other people if we continue to live up our mission here on earth. At ito po ang paanyaya sa panahon ngayon. Lalo tigit sa nangyayaring mga kaguluhan na nasasaksihan natin. Lalo tigit sa nangyari sa Senado ng bansang Pilipinas. We might ask God, nasaan ka? Bakit ito'y nangyayari sa aming bansa? Meron pa bang solusyon sa gitna ng kaguluhang ito na ating nakikita? But we believe as Christian that this God continue to work with us in a situation that is so confusing. He continued to work with us and clinging on to that promise that He will not abandon us. And how are we going to do the mission in this kind of situation? By not surrendering to despair. Alam niyo po, ang pamamaraan ng demonyo ay masiraan tayo ng loob. At sabihin, wala nang mababago. If that is our way, that is not the way of Jesus. And to do His mission here on earth, we need to uphold. We do not surrender to despair. We continue praying. We continue choosing truth over lies. We will continue to be honest and sincere rather than to be corrupt. We will continue to do authentic and true service rather than because of our ambition and even selfishness. We will continue upholding unity in the midst of hatred. Mukhang dito tayo inaanyayahan ng Panginoon na magmisyon. At ito ang nakababahala, sapagkat nakikita natin ito sa mga matataas na namumuno sa pamahalaan. Baka sundan na lang natin ang mali at di tama ng pagiging tao at gamitin pa nga ang Diyos sa ngalan ng mga ambisyon ng mga taong namumuno dito. If we truly hate these people, prove it by living up your mission. Sapagkat ang kanilang mga katangian ay nakikita rin sa simbahan. If we continue asking to be corrupted and not being honest, kung humahanap tayo ng mga padrino, pwede namang dumirekta para kausapin ang kinauukulan. Kung nagpo-post tayo ng mga messages na hindi naman binabasa ng pari ninyo, ng paninira, pwede namang mag-usap ng harapan. You are not far different from the senators. If you choose corruption, if you choose lies, and live in hatred, rather than in proclaiming unity, understanding, forgiveness, honesty, and truly serving without selfish ambition, then we are truly living up and continuing the mission of Christ here on earth. Kaya po ang paanyaya ng mga anghel, isakatuparan ang misyon ng Panginoon magpahanggang ngayon. At mukhang patuloy tayong hinahamon sa kaguluhang nasasaksihan natin sa pamahalaang ating kinabibilangan. Nawaring hindi ang kapakanan ng mga mamamayan ang pinapahalagahan, kundi ang kapakanan ng kanilang mga pangsariling ambisyon at hangarin sa buhay. The church is inviting us, continue the mission of Christ.
This is the high time and the right way to counteract these evil ways happening around us. It should not stop merely on emotion and hatred. It should be confronted by the right way of life, by being a good example of what true service is all about, by choosing honesty and sincerity, by not asking for protection, but rather accepting our accountability if we commit mistakes, and not hiding behind all those power and authority just to safety our own selves. Ngayon ang takdang panahon na inaanyayahan higit ang simbahan na tumindig at may paninindigan ang mga mananampalataya. Labanan natin ang kasamaan. Huwag nating sundan ang mali nilang pamumuhay upang mapuksa natin ang kadilimang ito at maipahayag natin na ang ating Diyos ay hindi ang kamunduhan, kundi ang Diyos na nananahan sa langit at nangangakong kasama natin hanggang sa wakas ng panahon. Let us show to the world our God is with us till the end of times by living up our mission in countering act these evil ways that is becoming so prevalent in our world nowadays. At sa munti nating kaparaanan, magprotesta tayo sa pamumuhay ng may katapatan, katotohanan, at may kahandaang akuin ang may pananagutan kung pagkakamaliman, at wag mabuhay lang sa galit, kundi maging daan ng pagbubuklod, pagkakasundo, at gayon din naman pagkakaisa bilang iisang bayan ng Diyos. Nawa, pasalamatan natin ang Panginoon. Hindi ito ang tunay nating mundo. May langit na nag-aantay sa atin. Kaya ngayon pa man, pagsumikapan natin na ang makalangit na buhay ay ating isakatuparan upang ang tunay na mundong para sa atin ay ating makamit, matanggap sa pagtatapos ng yugto ng buhay natin sa daigdig. Let this ascension inspire us to live up our mission so that we will be good citizens of the heavenly reward that Jesus has prepared for each and every one of us. Opo tayo sumandali para sa mga pagbabalita. Salamat po at mayroong mahigit 40 mga kabataang tumanggap ng sakramento ng kumpil kaninang umaga. Na bagamat 4 na po yun, napakaliitong porsyento yun sa mga kabataan ng bating parokya ang hindi pa nakatatanggap ng sakramento ng kumpil. Isa nga hong tanong ko sa mga katekista at tanong ko rin sa inyo, napapahalagahan kaya natin ang biyaya ng Espiritu? Because if we do not identify the gifts of the Spirit at work in us, this sacrament of confirmation, we will not give much attention. Kaya, bagamat nakapagdiwang ho ng kumpil at maganda, tahimik, payapa, pero ang tanong pa rin, bakit iilan? At ang isa sa mga tanong, do we appreciate the working of the Spirit in our lives? And if not, then hindi na tayo kailangan magtaka. Walang pagpapahalaga sa sakramento ng kumpil. At kailan ito naaalala? Kapag ikakasal na, dahil requirement ito sa ikinakasal. So please, let us not just merely to comply. Let us enjoy the gifts of God in us. And one of His gifts for us is His loving presence through the Holy Spirit. Salamat din po sa mga nag-alay. Tayo po'y nasa 3 linggo at ang ating pong iniaalay ay mga bigas. On the 2nd week ay mga noodles, 3rd week po'y bigas at ang 4th week ng May ay mga canned goods. Starting May 21, that is Thursday, our daily mass will be at 6 p.m. except weekend.
to give way to our novena sa Flores de Mayo. Kaya po, starting May 21, sa araw ng Huwebes, ang misa po natin alas 6 na ng gabi. Alas 5:30 ay pagdarasal ng rosaryo at susundan po ng banal na misa at pag-aalay sa mahal na ina. Ang kapistahan po ng Flores de Mayo sa ating parokya ay gagawin sa 30 ng Mayo, araw ng Sabado. Ang misa po natin 4:30, wala na pong 6 p.m. Mass. Sapagkat sasagala ang mga kababaihan sa paligid ng ating parokya at pagbalik, mga alas 6 ng gabi ay maghahandog naman sila ng alay. Kaya we will cancel our 6 p.m. Mass on May 30 to give way sa ating sagala kaugnay ng pagdiriwang ng Flores de Mayo. Anyway, may misa pa naman po by Sunday. Pangatlo, sino po ang nais sumagala? Wala naman pong edad, basta babae at tunay na babae lang. Pangalawa ay yung kayang maglakad mag-isa. Kaya kung yung apo ninyo na napakaliit ay hindi pa kaya, mag-antay-antay po tayo ng takdang panahon. At magpatala po sa ating opisina kung sino ang nagnanais sumagala. Ang kondisyon lang ay yung bata ay tiyak makalalakad sa prosesyon at hindi matutulog lang sa loob ng misa. So, at kung hindi pa kaya, di mag-antay. Meron pa namang mga susunod na taon. Kaya po, wala tayong limit, meron lang tayong kondisyon. Ganap na babae, tunay na babae lang. At gayon din naman, kung bata, kaya nang maglakad ng mahaba at hindi maiinip sa seremonyas at pagdiriwang. Ongoing na po ang ating ginagawang museo ng Ina ng Soledad. Sa likuran po rin ng retablo ay ginagawa ang sakristi ng ating simbahan. At patapos na rin po ang painting works. Naiwan lang po itong mga ornamental na nangako sa akin ng arkitekto na sa Lunes pagsusumikapan nilang tapusin because their contract is overdue. Sabi ko, kapag naantala kayo, maantala rin ang pintura at may chain effect na. Kaya the architect promised to me, and I hope they will be true to it, by Monday they are already done na maayos ang kanilang trabaho. Kaya po by Monday or Tuesday, pupunta na po dyan na magpipintura, and we hope by the end of May, we are done on the painting works. Kaya po, yun ho ang ating pagkakasunod-sunod ng gawain. So we hope na matapos din itong dalawa, then we focus on the Candlelight Chapel on how are we going to address our need. At yung panghuli po ay yung upuan, kung paano natin din isasaayos ang mga upuan sa loob ng simbahan. At kapag natapos siyaon, ay yung mga sahig ng ating simbahan para muli nating pakintabin at magkaroon ng deep cleaning. Dahil nga sa mahabang panahoy panay alikabok at gayon din naman nadudumihan ang ating mga sahig. Kaya yun po ang last part ng ating pagawain. Deep cleaning ng ating flooring. Kaya patuloy ho kaming humihingi ng tulong at paumanhin kung hindi wasto at malinis na malinis ang ating simbahan. Dahil nga po nagliliha, nagsesemento, kaya at nagpipintura, di sunod-sunod ho ang hindi magagandang kapaligiran na meron tayong taglay. Iniisip ko nga ho, siguro pag natapos na yung simbahan, titigil na rin ho yung second collection natin. Pero naisip ko sa dami ng ilaw na aking ikinabit, baka ang second collection na ay para na sa Meralco. At siguro yung susunod na pari, magagalit sa akin dahil sa dami ng ilaw na ikinabit sa loob ng simbahan. Pero lahat naman po yan ay LED light, so we hope we still within our means para po mabayaran ang ating obligasyon sa Meralco.
Lastly, as a takeaway from our readings, lahat po tayo ay nag-aalimpuyo ang galit sa nangyayari sa namumuno sa pamahalang ito. But let us be constructive on our reaction. Let us protest on their evil ways, on their selfish ways, by not following their way. At yun po ang mas positibo nating magagawa bilang mananampalataya na naghahangad makarating sa langit na kinaluluklukan ni Jesus. Hindi dapat galit lang. Hinahamon tayo ng mga pangyayaring ito to check ourselves. Pinipili ba natin ang katapatan sa gitna ng kasinungalingan? Pinipili ba nating panagutan ang mga pagkakamali natin at hindi magkubli sa mga kakilala o kapangyarihan? Tayo ba ay nagiging tapat sa ating mga sinumpaan? Those are questions we need to ask ourselves as part of a constructed way in reacting on the evilness of the leaders of this country. It should not stop in hatred. The gift of the Spirit is to all examine ourselves. Baka tayo'y tulad din nila o nahawa na sa kanila. Kapag ganun, wala tayong dapat ikagalit sapagkat ginagawa rin natin ang kanilang kasamaan. Magalit tayo, pero isinasaayos natin sa pamamagitan ng ating buhay. And that is the Christian way. We continue to choose honesty in midst of lies. We continue to serve authentically, not selfishness and because of selfishness and ambition. We continue to be accountable. If ever there are mistakes, we are willing to admit and face the consequence. And if that is our way, we are countering the evil ways of these people and trying to live up faithfully our Christian faith. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalainawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak upang buksan ng pinto ng aakyatan ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagpapakita ni Hesukristo sa mga alagad, matapos na siya'y mabuhay na muli, ipagkaloob nawa siyang magpakita sa inyo ng may awa sa paghuhukom para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayong nananalig na lumuklok si Kristo sa kanang kamay ng Diyos Ama, ay makadama nawa ng kagalakang hatid ng kanyang pamamalagi sa inyong piling hanggang sa katapusan, alinsunod sa pangako niya, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng dakilang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't walhati ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pamumuhay. Salamat sa Diyos.